sa mga tumanggap sa ating pong Panginoon. Merong nakahanda sa unahan, bagamat hindi natin nakikita na physical na mata, ngunit yung ating spiritual na mata, yan po ay makakakita sapagkat binuksan na ng Panginoon ang ating pong kaisipan at puso. Merong inihanda sa atin ng Panginoon na malaking pagpapala. Amen? Kaya dito, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ni Jeremiah? Sino ba si Jeremiah? Tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Paalalahanan ang bayan ng Diyos. Kaya sabi dito ni Jeremiah sa sulat niya, nung tinawag siya ng ating pong Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya kapag dumating sa atin ang salita ng Panginoon, tayong mga hintil, mapalad ka. Huwag mong sayangin. Amen? Kundi sabi ni Pablo, sabi ni Pedro, pagyamanin natin yung salita ng Panginoon. Dahil dito nakapaloob yung mga kayamanang nakatago. Maraming kayamanan na nakatago sa salita ng Panginoon. Kapag tayo lamang po ay susunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi dito ni Jeremiah, ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Verse 5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakikilala kita. Before I formed thee in the belly, I know thee. Alam niyo po sa buhay ni Jeremiah, kung titignan natin yung kanyang background, marami po siyang pinagdaanan. Halos gusto siyang patayin ng kanyang mga kababayan. Pero, ang magandang bagay sa buhay ni Jeremiah, bagamat gusto niyang tumakas, gusto niyang umalis, merong inilagay sa kanyang puso na salita ng Panginoon na parang apoy na hindi niya mapigilan na gustong sabihin ni Jeremiah doon sa kanyang mga kababayan na magbalik loob na sa ating pong Panginoon, lumapit na sa ating pong Panginoon. Bakit? Ano ang ginagawa ng kanyang mga kababayan? Iniwan ang Diyos. Ano ang kanilang kasalanan? Idolatry. Adultery. Pag sinabing idolatry, tingnan natin mga kapatid, yung umpisang I, big I. Yung I na yan, mga kapatid, ipinasok nila sa kanilang puso. Ako ang masusunod. Ako ang magiging Diyos. Ako ang susundin. Nandoon sa kanilang puso yung ay, nagkaroon sila ng idolatry. Sumamba sila kay Baal. Sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Maraming Diyos-Diyosan ang kanilang sinamba. Kaya nga sabi nung, kung babasahin natin ang Jeremiah, naging adultery sila spiritually. Iniiwan lagi nila ang Panginoon. Pumupunta doon sa hindi tunay na Diyos. Iniiwan nila ang tunay na Diyos at ang kanilang buhay ay nagiging tuyong-tuyo. Walang espiritu ng ating pong Panginoon. Walang karunungan ng ating pong Panginoon dahil sa kanilang pagtalikod. Kaya kung titignan natin, ang sabi pa lang doon sa sulat sa verse 5, bago kita inanyuan, Jeremiah, binubuo ka pa lang sa tiyan, kilala na kita. Ano ang plano ng Panginoon? Ano ang nasa unahan ng Panginoon? Kaya nga sa Bible, before the foundation of the world, nandun na yung kanyang plano.
Ang Diyos, yung kanyang pagliligtas sa lahat ng mga tao, sa mga Hudyo, sa kanyang bayan, sa bayang Hintil, nakaplano na yung kanyang pagliligtas. Ano ang nangyari sa panahon ni Adan? Si Adan ang naging federal head nung likhain siya. Siya ang mamumuno doon sa Garden of Eden. At ano ang kasalanan ni Adan? Sino ba ang unang nagkasala? Si Eva o si Adan? Sino ang unang nagkasala? Taas ang kamay kung si Eva. Taas ang kamay kung si Adan. Nasa Bible yan. Ang unang nagkasala, sabi ni Pablo, si Eva. Binigyan niya ng bunga. At doon, mga minamahal, sa kasalanan ni Adan, dahil nandoon sila sa Garden of Eden, kinain ni Adan, bago niya kainin, meron siyang kaisipan. Ang sabi ni Adan sa kanyang isip, sino ang pipiliin ko? Itong babae o itong Diyos na manlilikha na nakipagrelasyon ako at binigyan ako ng buhay na banal, buhay na masagana? Sino ang pipiliin ko sa dalawa? Ano ang ginawa ni Adan? Dahil sa kanyang pagmamahal, naging idolatry siya. Ginawa niyang idol yung kanyang asawa. Ito ang aking pipiliin, sasamahan ko. Kaya nandoon, mga kapatid, nagpasya si Adan na mas pinili niya yung kanyang kasama kaysa yung may-ari ng buhay. Kaya ang nangyari, dumating ang oras, hinanap si Adan. Adan, nasaan ka? Ang sabi ni Adan, natakot po ako, nagtago ako. Bakit? Nagtatanong ang Panginoon. Kapag tayo nagkakamali, ang Diyos nagtatanong sa akin, bakit? Bago ka magkamali, bago mo ginawa ang isang sitwasyon, binigyan ka ng babala ng Panginoon. Tinuruan ka ng Panginoon. Ikaw ang mangunguna sa iyong tahanan. Ikaw ang mangunguna sa iglesia. Pinuno, ruler, dominion. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, nasaan ka, Adan? Nagtago ako, Panginoon, dahil bakit nakakain ka ba ng bunga na aking pinagbabawal? Ano ang ginawa ni Adan? Dahil sa ibinigay ng babae sa akin, nagkaroon na ngayon ng sisihan. Sino ngayon sinisi ng babae? Si Satanas. Kaya ang nangyari, mga minamahal, marami pong tao sa ating pong panahon ngayon, tinatago nila yung kanilang kasalanan. Kailangan, iwag po natin itago yung ating kasalanan. Isusurrender natin yan ng buong-buo sa ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na nagtatago ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na nagkuhublit, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, magsasabi ka ng totoo sa Kanya. Amen? Umalis ka sa kasalanan, hindi mabuti sa mga anak ng Diyos yan. Hindi ka pagpapalain dyan ng ating Panginoon. Lalo kang malulugmok sa kamatayan kapag hindi ka umalis at nagtatago ka sa ating pong Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Meron agad siyang solusyon. Dahil sa kanyang plano, alam niya na ang tao magkakasala. Alam niya ang tao magkakamali. Ano ang ginawa ni Adan? Nagdamit sila ng dahon. Sabi ng Panginoon, Adan, alisin mo yan. Bibigyan kita ng damit. Nagpatay ang Diyos ng tupa. Nagpatay ang Diyos ng hayop. Ito ang idadamit ko sa inyo. Balat.
At yung balat na yan, hindi nasisira. Aalalahanin nyo lagi na merong dugo na dumanak dyan. Lagi nating alalahanin sa ating pong buhay nang tayo ay makasalanan. Merong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Pinalutan tayo, tumanggap tayo sa Panginoon. Ibinilis natin ang ating pong Panginoong Kristo. Kaya ang nabubuhay na sa atin si Kristo. Yun na ang damit natin. Ang plano ng Diyos ang masusunod. Ang kalooban niya ang masusunod. Bagamat ang tao lumalayo. Kaya nga sabi ng Panginoon dito kay Jeremiah, bago kita inanyuan, sa tiyan pa lang, kilala na kita. Bago ka lumabas sa bahay bata, pinaging banal na kita. Alam niyo mga kapatid yung sinabing before, bago pa lang likain ang tao, before the foundation of the world, meron ng plano ang Panginoon. The Lamb was slain. Kung yung plano niya doon kay unang Adan ay nasira, pero yung pangalawang Adan, ang plano niya, nagbibigay ng buhay sa lahat ng tatanggap sa ating pong Panginoon. Pag sinabing, pinili na kita, inihalal na kita, predestination, itinalaga na kita. Ito po ay nakapaloob sa plano ng ating pong Panginoon sa kaligtasan. Plan of redemption. Sa Greek word ng predestination ay nagsasabing pro o riso. Means, nalalaman na noon pa man, itinakda na pagdesisyon na bago mangyari. Bago likhain ng Diyos ang tao, bago likhain ng Diyos ang sanlibutan, meron ng magandang plano ang ating pong Panginoon sa lahat ng mga tao. Ganang nga lang mga minamahal, meron bagay na sinasabi ang Panginoon. Election, pinili. Kapag pinili na po tayo mga minamahal, ang gusto ng Panginoon, sa election, nakapaloob po dyan yung tinatawag na yung ating free will. Malaya kang pumili kung anong gusto mo, mabuti o masama, kamatayan o buhay. Yan yung sabi ni Moises. Ano ang pipiliin nyo sa bayan ng Diyos? Sabi niya, buhay o kamatayan? Ano naman ang sabi ni Joshua? Ano ang pipiliin nyo? Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kapag pinili ka ng Panginoon, kapag tinawag ka ng Panginoon, huwag ka nang linigo, huwag ka nang lalaro sa ating pong Panginoon, sapagkat ang choice na yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, na pipiliin mo, ikaw ang magtatakda kung saan ka pupunta. Narira na ang mga salita ng Panginoon para lumago ang tao. Ngunit ano ang ginagawa ng tao? Kadalasan pinipili yung kamatayan. Kaya ang ginawa ni Satanas, mga minamahal, dahil maraming tao binulag ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso. Ayaw ng tao na pumili ng tama. Bakit? Punong-puno na yung kanilang kaisipan ng kasalanan. Kaya nga sabi doon sa Genesis pa lang, chapter 6 verse 5, yung kanilang isip, yung kanilang puso, punong-puno na ng kasalanan. Paano pa makakapili ang tao? Paano pa makakalapit ang tao sa Diyos? Buong buhay nila tali sila ng kaaway. Ngunit mapalad tayo kapatid, mapalad ka kapatid sa oras na ito, kilala tayo ng ating pong Panginoon. Sabi natin sa ating katabi, huwag kang absent na. Amen? Tutulong sa ating mga kapatid, huwag lamang tayo lalayo sa ating Panginoon. Huwag lamang natin iiwanan ng Panginoon.
kapag dumating ang oras, dumating ang panahon na tinatawag ka na ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon doon sa mga apostol? Sabi ng Panginoon sa mga apostol, humayo kayo. Go and preach the gospel to all nations. Humayo kayo sa iba-ibang lugar. Ipangalan ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang tanong, sumunod ba yung mga apostol o hindi? Di ba? Nakaabot sa atin yung mabuting balita na si Kristo ay namatay, si Kristo inilibing, si Kristo ay nabuhay na maguli. Resurrection. Kaya bumalik ang Diyos sa kanyang kalagayang espiritu para ibibigay sa atin yung espiritu ng Panginoon sapagkat tayo mga minamahal, noon hindi tayo marunong manalangin, hindi tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Ang tawag natin mga minamahal ay paulit-ulit. Ngunit nung dumating sa atin ang espiritu ng Panginoon, ito na ang magtuturo sa atin kung ano ang ating sasambitin sa ating panalangin. Ito na ang ating sasambitin kung ito ang ating ipapangaral sa mga tao. Lord, use me. Gamitin mo lang ako. Ano ang sabi sa Efeso? Ang sabi ni Pablo, nililinaw po ni Pablo. Kung ang mga propeta ay tinawag ng Diyos, mga apostol, tinawag ng Diyos. Efeso chapter 1, verse 3. Sino po gustong bumasa? Dapat pa ibasa mo. Paghihin nawa ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang nito sa Espiritu sa kasalangitan kay Kristo. 4. Hanggang 5. Verse 4. Ayon sa pagkapiling niya sa atin ayon sa pagkapiling niya sa atin sa kanya bago itinagang sa libutan upang tayo maging mga banal at mga walang tumis sa harapan niya sa pagkipig. Verse 5, na tayo itinalaga niya maging dapat ng pagtungkot at tulad sa mga anak sa pamagitan sa Kristo sa panakansa ayon sa magaling ng kanyang kalooban. Yan. Sa kanyang kalooban, sa ganang kanyang plano ang nasunod na lahat ng mga tatanggap sa ating Panginoon. Pinili ka ng Panginoon bilang anak. Before the foundation pa lang, pinili ka na ng Panginoon para malaman natin na napakaraming mahalagang kayamanan na nakapaloob sa salita ng Panginoon. Nandoon kay Kristo lahat ng mga kayamanan na hiyas na magaganda na hindi natin maunawaan, ngunit bibigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Yun ang magbibigay ng unawa sa atin. Amen? Parapahan nga po muna natin ating dakilang Diyos. At ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sinabing iglesia, lahat ng mga nakipag-isa sa Panginoon, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan sa Espiritu, lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon, iglesia ang tawag sa iyo. Nakipag-isa ka sa Panginoon. At ang susundin natin, ang head natin, walang iba kundi si Jesus. Si Yesu Kristo. Sapagkat sa kanyang plano,
sa kanyang layunin na hindi maunawaan ng tao na meron siyang tinatawag na original plan. Pagkat yaong mga una pang pa'y kanyang nakikilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yung larawan ng Diyos ni Kristo para tayo maging tunay na anak, kailangan susunod tayo sa kanyang hakbang. Itinalaga na tayo nung una pa, pinili na tayo nung una pa, may plano na ang Diyos sa ating buhay nung una pa. Kaya huwag nating sayangin. Ano ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Jeremiah 29:11. Alam ko ang mga pag-iisip na iniisip ko sa bayang Israel, sa bayan ng Huda. Panay kabutihan hanggang sa huling wakas. Kung ang plano ng Diyos doon sa kanyang bayan, meron din plano ang Diyos sa mga hintil na tumanggap sa kanya. Kailangan maging larawan tayo ng ating pong Panginoon. Maging image tayo ng ating Panginoon. Ano ang image ng ating Panginoon? Laging nasa atin ang salita ng Panginoon. Laging nasa atin ang ilaw ng ating Panginoon. Laging nandun tayo nananalangin sa ating Panginoon. Nandun, mga minamahal, yung liwanag lagi ng ating Diyos sa ating pong buhay. Nagre-reflect sa atin. Ang tunay na nagliliwanag ang Panginoon. Nasa buhay po natin ang Panginoon. Ano ang sabi ni Pablo? Sa unang Korinto, sa mga taga-Korinto, chapter 6, verse 19. Taman na ikaw ay templo ng Diyos. Katawagan sa mga anak ng Diyos. Bilang templo, nasa atin naninirahan ang ating pong Panginoon. Biniliga ng sariling dugo ng Panginoon sa kanyang mahal na halaga. Walang kapantay na halaga. Walang ipapantay na presyo sa dugo ng ating pong Panginoon, sa buhay ng ating pong Panginoon, para maging kalarawan ka lang niya. Kaya dito sa Bible, marami pong mga tao na ginamit ng Panginoon na doon ay makasalanan. Ayaw nila sumunod sa Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo. Noon ang sabi ni Pablo, ako ang nangunguna sa pag-persecute ng mga tao. Ako ang nangunguna para bihagin yung mga mananampalataya. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, ako ngayon ay tinawag at pinili ng Panginoon. Doon pa lang sa tiyan ng kanyang ina, pinili na si Apostol Pablo. Doon pa lang sa tiyan ng ina ni Apostol Pablo, may plano na ang Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Ibinukod na siya, mga minamahal, para gamitin sa mabuting balita at maraming mga kaluluwa pa ang maliligtas papasok sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Kaya huwag pang matakot, Jeremiah, dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Verse 9. Nang magkagayoy, inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang kanyang bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Merong pangako ang Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi ng Panginoon, Jeremiah, nilagay ko na sa iyong bibig ang salita. Nilagay ko na sa iyo ang bibig na ikaw ang magpupuno doon sa mga aking bayan. Itatayo mo sila, iwawasak mo sila. Ano ang wawasakin doon? Yung kanilang kasalanan. Ano ang sisirain ni Jeremiah? Yung kasalanan na namumugad sa kaisipan ng mga tao.
yung kasalanan na namumugat sa puso at isip ng tao, yun ang wawasakin ni Jeremias. Ganyan din po sa atin pong panahon ngayon. Huwag nating hayaan ng minamahal na makakilos pa ang kaaway sa ating mga buhay. Palayasin po natin na minamahal ang gawa ng kaaway sa ating kaisipan. Kapag pumasok ang kaaway, lagi tayong handa. Ano ang ating gagawin? Surrender agad sa ating Panginoon. Lulihod agad tayo sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng puso na mapagpatawad. Bigyan mo ako ng puso na malambot, Panginoon, na laging nagpapatawad. Nagkasala man ang aking kapatid, nagkasala man ang aking asawa, nagkasala man ang aking kaibigan, Panginoon. Bigyan mo ako ng malambot na puso. Kailangan maitayo muli mo minamalang kalooban ng ating Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, sa iyong plano, sa iyong layunin, na marami pang mga tao ang maligtas, Panginoon, na may pangaral namin ang ebanghelyo mo. Hindi lang dito sa lugar ng Bagay, kundi kami ay lalawak pa, Panginoon. Dadako pa sa ibang lugar, Panginoon. Kaya ang iyong salita, Panginoon, ito ay nasa aming puso. Amen. Kasama ng iyong Espiritu. Kasama ng Espiritu ng Diyos. Kung si Jeremias pinangakuan ng Panginoon, tayo pinangakuan din. Huwag lang tayo matakot. Huwag kang matakot, kapatid, kaibigan. Nasa atin ang salita ng Panginoon. Ano ang gagawin natin? Susunod lang tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung saan kita dalhin, doon ka pupunta. Kung ano ang sabihin ko sa iyo, iyong babanggitin. Banggitin natin ang pagliligtas ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Banggitin natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Banggitin natin ang biyaya ng ating pong Panginoon, na ang plano niya, hindi lang tayo ang maligtas na minamahal, hindi marami pang mga tao ang maliligtas sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen.